mga katunog, panibagong vlog na naman. Welcome back sa Legato Sounds and Lights. Ayun, medyo malakas ang reverb ng venue natin today. Dito tayo sa Cainta Rizal para sa isang full band setup for Victorious Miracle Jesus Ministry Church. Lagi kayo naiimbitahan sa mga church, no? Ano, mapanood mo pala? Sabi ko, may fans ka dito. Hindi, nakalive. Kayo mga kasama namin ngayon. Ayun, habang nag-unload ng aking crew ay pag-usapan muna natin ang reverb. Narinig nyo ba yung tunog ng clap ko kanina? Yan ang reverb. Nangyayari yan kasi tiles ang sahig, walang laman ang walls, at mataas din yung ceiling. Hindi na-absorb ang tunog, kaya nagba-bounce back yung sound. Nasa mga around 2 seconds pang actually yung reverb dito. Kaya sa mga church venue na hindi acoustic treated, kailangan tamang sound setup para malinaw pa rin ang boses at tugtugan. Alright, back to unloading and setup na tayo. Full band setup ito kaya dala ko din ang aking Pearl Export drums. Setup natin yan dito sa may bandang gilid on top of my Yamaha carpet para hindi lumayo yung kick drum ng drummer. If tatanungin nyo kung bakit Pearl ang choice ko sa drums, number 1 is durability. Pangalawa naman ay tone. Durable kasi ilang years na to sa akin and bugbog na sa mga events. But still okay na okay pa din siya. Except lang siguro sa cymbals ko na may tapyas na. Ayan yung cymbals ko guys. Okay na okay pa yan. Restored lang dahil nagkaroon ng crack before. But sound wise, same as nung wala pang crack. Pero honestly, medyo umigsi lang yung sustain niya. But all goods pa din naman. Ayan, na-meet ko na din si Sir na kumontak sa akin. Pinakonfirm ko na din yung placement ng mga gamit at nang okay naman si Sir. Alright, next up, wiring. Pag full band, mas matagal talaga ang setup. Expected na yan dahil need natin maglatag ng madaming XLR cables sa stage. Sa drums pa lang, 5 agad na XLR. 2 XLR for 2 guitar amps and 1 XLR sa bass. And if need pa nila ng wired mics, then of course, more cables pa yan. But for this event, di na sila nag-wired mic. Meron na silang sariling wireless mics. For our front of house, naka-RCF 7458 tayo. 1 for each side. Perfect na yan. Nasa around 200 packs lang ito. Kayang-kaya na ng RCF yan. And tinawid na natin yung ating LAN cable from our digital snake to our digital mixer. Yan yung magkoconnect ng inputs and outputs natin. Binuksan ko na din ang ating mixer. Kapit na din natin sa S-Link port ng SQ5 ang Cat6 cable. Next is yung bago na Mini Pearl. It's her third event. Di ko lang ma-maximize pa at wala pa akong moving heads. Darating na din soon around second week ng January. Kaya abangan nyo yan guys. Ayan naman yung wireless mics natin. Magdadagdag pa yan mamaya. Need nila ng 9 wireless mics. 6 lang ang dala ko dito. Ayan, mag-program na tayo ng power lights natin. 6 ang nasa stage. 8 naman sa frontal. Ayan, just a quick setup progress update. All set na sa stage, but di pa tayo nakapag-soundcheck. Next step is mag-soundcheck ng instruments and mics. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said Alright, we're now at our tech booth area. Ang una kong gagawin is mag-route. Ano nga ba ang ginagawa sa routing? Simple lang. Dito natin ina-assign kung saan channel papasok at kung saan lalabas. If sa main speakers ba, monitors, live stream, matrix, ganyan. Then, syempre labeling ng channels. Meron na tong color strips and channel names para madali nating makita. Once configured na, start na tayo mag-drum check. Bali, meron akong crew na si Iverson. Siya ang papalo ng drums natin para matesting yung bawat part ng drums. At ako naman, as sound tech, mag-set tayo ng gain, compressor, EQ, and gate for our mixer para ma-enhance pa natin yung tunog ng each part ng drums, including na din yung overheads. Sometimes, di ko na siya ina-out sa front of house, masyado na malakas. What's up sa inyo mga katunog? Turuan namin kayo kung paano magpalit ang battery ng microphone. Dapat yung battery nyo guys, chargeable. Bakit? Hindi ka na bibili tatakbo dun sa kanto. Kasi itong envelope na to guys, chargeable siya. Charge mo lang siya ng 2 to 3 hours. Okay. Gagamit mo na siya ng isang araw. Tama at mali ito. Tama na rechargeable talaga ang Eneloop. Pero sa wireless mic, usually mga 5 to 8 hours ang battery life. Hindi isang buong araw. Alright, here's our final setup. We're almost ready. Meron lang tayong gagawing final check ng 9 wireless mics natin. Just to make sure na bawat singers ay nadidinig at walang maging problem. Hindi madali mag-manage ng 9 mic inputs. Kaya to deal with that, we have to always make sure na may proper sound check tayo, naka-gain stage na maayos. And of course, proper EQ na din. Also, i-check din natin kung may interference sa signal ng wireless mics. Noted yan ma'am. Truly understand na as a performer, they want to sound the best on stage talaga since alam ko na nag-practice yan sila for this day. And ayaw natin mapahiya sila due to an issue on our side. Kaya no worries po, we got you. Ito na yung mga short clips ko guys from their church event. Once again, sila ang Victorious Miracle Jesus Ministry from Cainta Rizal.
ganyan. That's the end of this video. Sana na-enjoy nyo. And as always, ginagawa natin ang best natin sa bawat event. Soon ay mas level up pa natin yan pag dumating na talaga yung moving heads ko and more power lights. In-order ko pa kasi pero shipping na siya. Anyways, before we end this video, quick shoutout lang. Shoutout sa Marvin Lights and Sound. Shoutout din kay Jenny Pierce, C. Uba, Ezra Ashado Vasquez, Bryle Adrian Dionela, Dane Armil Dionela, and kay Sir Rosel Padilla. Thank you ulit and see you again sa next vlog. Salamat!